Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila Toys Update lang tayo mga kababayan dito sa nangyayari sa EDSA. Ito po ang people wear pa ng mga DDS mga kababayan. Ito po ay live siguro mga 15 minutes ago. Binalik ko lang mga kababayan ng konti para makita natin. Kasi ditong mga panahon nito, marami-rami pa yung tao. Ayan mga kababayan medyo marami-rami pa. Pero ano lang siguro to mga 100 mga kababayan, mga 100. Narinig ko rin si Eric Celis nagsalita kanina. Itong NPA na nanumbalik daw sa gobyerno pero wala namang ginawa kundi siraan ng gobyerno. Nagsalita po siya dyan. At ito, ayan lang, tambay. Tambay-tambay mga kababayan. At meron kanina ako nakita na meron po mga bagong dating mga kababayan. May mga dumating po kanina. At sabi nung vlogger, ayan na. Mga bagong dating. Napabalita nga pala kanina, PNP mismo nagsabi na etong mga realista na nagpunta dyan ay di umano mga kababayan ay nakakatanggap daw po ng bayad. Meron nga po silang interview Merong video na lumalabas mga kababayan na ang usapan daw 500 pero ang naibigay lang sa kanila 200. At yung iba ay wala pa. Ayan, meron pang pasayaw-sayaw May mga pasayaw-sayaw pa dyan sa kanilang rally. Pakinggan natin guys. Pakinggan natin Okay, hindi pwede may sound sa background, baka makapiright tayo. So kaya pala nagsasayawan merong may background, may nagpapatugtog dyan sa kanilang rally dyan sa EDSA. At forward ko na para makita natin kung ano pa yung ibang nangyayari. Ito mga kababayan. Ayan. Ba't walang sounds? Mag-ingat po kayo dyan. Doble ingat lang po sa ating mga OFWs. Hindi po kami magugutom dito, Julian, kasi bumabaan ng pagkain dito. Hindi po kami kinakalimutan ng mga sponsors and mga donations na dumarating oras-oras. Huwag po kami pangaralan. Kasi may nag-comment baka nagugutom daw. Hindi naman daw sila nagugutom. Maraming chicha, maraming nag-i-sponsor. Kaya nga panay din ang live nila kasi ang dami nag-i-sponsor, daming Gcash nagliliparan yung Gcash mga kababayan. So ayan po yung ginagawa ngayon ng mga vloggers dyan sa EDSA. Wala naman pong wala naman pong event wala naman pong ganap, wala. Nandiyan lang sila. Tambay, may nagpapakain. Kanina narinig ko nga lang yung isang NPA daw dati. Pero ngayon wala naman. Yes po, ayan. Ito po yung simula dito papasok sa Robinsons Ito mga kababayan teka lang hinihinaan ko lang kasi baka makapiright tayo Mahirap na. Ayan, wala namang ganap Ano ba ang latest dyan? Ito, wala na palang tao, mga kababayan, Halos wala nang tao dito, Ayan, halos wala nang tao, mga kababayan, Wala, nag-uwian na. Anong oras na kasi? Anong oras na ba? Alas 9? Anong oras na ba? Wala na, alas 8:34 na, wala na. Nag-uwian na yung mga tao, baka hinintay lang nila yung kanilang bayad. Kasi mga kababayan, meron tayong nabalitaan kanina. Nabayad daw po ang mga nagpunta rito. Binayaran po sila.
At merong video, mga kabayan, galing mismo sa PNP na sila'y bayaran, sila'y binayaran. Ito, pakita ko na sa inyo yung video para baka sabihin nyo naman na tayo yung nakikipag marites lang at chismis yung sinasabi natin. Pakinggan ninyo mismo, galing po sa PNP na meron silang video na ipinalabas na katunayan na binabayaran nila yung mga nagpupunta dyan. Ito guys, pakinggan natin Ito, sandali lang at nawala eh. Ito. Sa PNP sana, yung mga nagrarally sa EDSA Shrine yung pumupunta. So far, ano po yung napansin ng mga people, ng mga PNP personnel na taga? Ano ba yun? Spontaneous pa silang pumunta ron or may mga, ano ba napansin mo? May mga illegals ba na nagkala sa kanila? So far, ano yung gagawin security coverage sa EDSA? Just to provide you some updates lang muna before answering your question po. As of 10 a.m. po today, mga more or less na sa mga 100 po na mga tao po yung nagko-converge po doon sa likod po ng EDSA Shrine, and I understand they were allowed by the management of the EDSA Shrine, provided po na yung purpose po nila, pagpapasok po sila sa chapel po doon ay magdadasal po sila at they are prohibited from engaging in any protest action, particularly inside the chapel po. So hindi rin po sila pinayagan na mag-overnight po doon sa loob ng chapel. There are some videos na lumalabas po, if I may share again, na yung iba po doon, allegedly, again, let me reiterate, allegedly were transported from their barangays papunta po doon sa lugar. Pinangakuan daw po na babayaran po sila at pakakainin po. In fact, yung iba po sa kanila ay nagreklamo dahil allegedly ang pangako sa kanila ay bibigyan sila ng 500 for 3 days, pero ang ibinigay lang ay 200 po. Nandyan po, it was documented. Di ko alam kung sino po yun. 500 for 3 days? O 500 per day for 3 days? Hindi natin alam kasi kung 500 per kung 3 days 500, 150 mahigit, mga 165. Grabe naman yun, 165 maghapon magdamag. Grabe naman ito organizer nito. Pag gano'n, sobrang baba naman ang bigay. 500 tatlong araw? Walang yan. Baka ginawa pa negosyo ng mga organizer. Etong kanilang rally-rally. Baka merong nagsusuporta, may financer. Tapos yung bayad, grabe naman yan, 500 per 3 days. Kawawa naman yung mga tao. Tapos 500 na usapan, 3 days, ang binigay 200 pa. Napakawalang hiya naman ng mga grabe naman kayo. Maawa naman kayo sa niloloko yung mga kapwa natin mga Pilipino. Ano ulit? Ito mga kababayan. Ito yung report. Pakinggan natin Palabas nito, we just want to share it with you po. Ito po yung isang tao na nagsasabi. Lakas. Ito po yung nagkukwento na isang tao na hinatak lang sila nung kanilang mga barangay para pumunta doon at mamaya ipapakita din, parang may mga resibo pa nung mapagbigay sa kanila ng 200 po. Po, mamaya sinasabi lang po ng tao na ito, may mga kapitbahay po sila, in-invite po sila na pumunta po dito sa lugar na ito, sa EDSA, particularly for 3 days with the commitment na babayaran po sila. Yung ibang videos pa na binigay sa atin, na nakita natin. Ito po yung nililista po, yung mga pangalan po nila.
nililista po nung binibigyan, naabutan po sila allegedly, again, allegedly, ng mga kinumit po sa kanila po na pera po na yung una daw po, allegedly, ay 500 daw po yung ipinangako sa kanila, but it turned out, doon po sa ito po, ipapakita po natin itong yung logbook po na yan. Yan po. Okay, medyo malapit. Nilabuan lang namin yung mga pangalan po. Nakalagay po dyan 200 po. So, isa-isa pong ibinigay. So, yan po. Hindi po galing sa amin yan. Nakita lang po namin yan. Kumakalat po sa social media. So, I'm not sure po kung ito po, if you are referring to the same scheme po kung bakit naandun po sila. Without demeaning po yung purpose and meaning po ng mga tao po na nandoon. Sana naman, again, we don't want to prejudge po yung mga kababayan po natin dito na napangakuan at na nagamit po for their own vested interest po. So, we're not sure if this is true. We're just sharing it because kumakalat po ito sa social media po. Ma'am, hindi po kami reaction dun sa sinabi ni nung dating presidente nung nakaraan. Okay. Hindi ka mo naman mga kababayan, napakawalang hiya talaga na itong mga organizer eh. Ang usapan niya 500. Tapos ibibigay nyo 200, 3 araw. Kawawa naman yung pinahirapan nyo yun, maggagawa, magbabad sa init ng araw. Kaya iba nga dyan, hinimatay pa eh. Sa gutom eh. O sabi ng vlogger, may nagme-message dun sa live niya. Hindi naman daw sila nagugutom kasi mayat maya ang dating ng pagkain. Kaya ang daming tao mga kababayan eh, nagpuntahan eh. May mga nakita nga ako yung mga yung mga namamalimos, nagpuntahan na ron eh. Sinamanta na lang yung pagkakataon eh. Yung mga badyaw nando na. Ay libre pagkain eh. Tapos ang nangyari, yung iba naman, ang ginawa, nagtatawag dun sa barangay. At ang pangako 500, 3 araw. Pero ang binigay 200. Yung 300 ibinulsa na. Ibinulsa pa ng mga organizer. O kung sino mga nagaya ng mga tao dyan sa mga barangay na malapit dyan sa EDSA. Tingnan ninyo, napakawalang hiya nitong mga to. Sinamantala nyo pa talaga. Niloko nyo pa talaga itong ating mga kababayan. Kaya itong nangyayari dito sa EDSA, sinasabi nilang rally-rally sa EDSA, wala po yung yung talagang diwa na ipaglaban yung gusto nila ipaglaban. Kaya po sila nandyan sa EDSA. Yung iba po dyan, yung mga organizer, yung mga nagagilap na mga pupunta dyan, yung mga namimigay ng pera, ayan po yung mga gusto lang magnegosyo. Gustong kumita ng pera. Paano ba naman hindi kikita? Pero yun 500 usapan, 3 araw, bigay mo lang 200, di may 300 ka. Isang tao. Pag 100 ang natulongges mo, ang nabudol mo, 100. Di may 300 ka. Tapos 100. O magkano na yon? 30,000? Pero ay mo yan, 30,000, saglit lang. At the expense of other people na magpapakhirap, magbababad niya sa init ng araw. Ang kapal na mukha ninyo, sa totoo lang. Kitang-kita naman eh. Nagreklamo na nga yung iba eh. Ay, ang people wear pa nyo dyan, sa totoo lang, ang nakikinabang lang dyan, yung mga nagsisigaw dyan, kasi mga kandidato yan, kumakandidato, tumatakbo sa mga posisyon sa gobyerno. Kaya naman mga uto-uto na nandyan, para siyempre, ito mga kababayan pasensya na po kayo, dun sa iba naman kasi, talagang alam na niloloko kayo, pero nandyan pa rin. Pero iba naiintindihan natin kasi sa sobrang hirap ng buhay, napipilitan silang pumayag na lang at tanggapin yung binibigay. Kaya lang problema, kung sila tulongges, may mas tulongges pa. Usapan 500, 300 bibigay. Yung mga siraulo. Ayan mga kababayan, update natin dyan po sa EDSA.
Hanggang ngayon, wala pa talagang wala talaga sa ayos. Wala na. Wala na po yung spirit ng EDSA. EDSA na po, ginagamit lang ng mga scammer yan. Mga scammer na mga DDS organizer dyan sa mga rallies na yan. Niloloko na lang kayo, ini-scam kayo. Pero yun yung papakahirap kayo. Pupunta kayo dyan dahil may inaasahan kayo 500, tapos ibibigay 200. Kapal na mukha ng mga organizer talaga dyan, no? Talagang sinamantala, niloko pa kayo. So yan mga kababayan, update natin dyan po sa kanilang EDSA WERPA Revolution. Wala po revolution eh. People WERPA. Ibig sabihin ng WERPA, where is the power? And where is the people? O where are the people? Sabi ko nga, mas marami pa yung nandun kay mas marami pa yung nandun kay Diwata Paris Overload kaysa yun nandyan eh. Sabi nga doon sa report, umaga kanina 100 yun nandyan. Sabi mo nadagdagan, naging 200. Wala rin. Ang mangyayari sa people power nyo kung ganyan? Pinagkakitaan lang kayo. Ginawa lang negosyo. Nakagamit na kayo sa political nilang interest. Kumita pa sila sa pang-i-scam. Kaya kawawa po kayo yung mga nandyan sa totoo lang. Kaya yung mga badyaw, ay yan ang panalo kasi libre yung pagkain nila. Kaya kaysa mag-iikot-ikot sila dyan, o di dyan na lang sila tumambay, at least libre pagkain nila. Di ba? Kaya yung sigaw ng sigaw dyan, sa totoo lang, walang mangyari sa'yo dyan. Kawawa lang kayo. Magmumukhang tanga lang kayo dyan, sa totoo lang. Okay, so ilan muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Manila. To ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.